Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Dahil sa ganda ng feedback ng mga tao sa grand opening ng Laurabelle, kaliwat kanan ang investor at sponsor na lumalapit kay Maxine para makipag-partnership. Katatapos lang ng final interview para sa mga matataas na bakanting posisyon. Naglalaptop lamang si Maxine. Connected ang MacBook niya sa Wi-Fi, kaya kung sakaling may mag-message man sa kanya in her email or other social media accounts, ay mabilis siyang makakapag-reply. Katulad na lang ngayon, nakatanggap siya ng mensahe galing kay Clarence. Binuksan niya ang message ni Clarence. I just saw this going around the internet. People are talking about you and the past. Scandal about Louis' affair. It's not bad. Isang scandalous media ang pinagmula ng article. Netizens are attacking Louis and Kailin. A wife who cheated on Rise Up. The bitch are engaged? That's funny. They got engaged last night after seeing you. There is so obvious. Kisi honor Kailin Choi, now engaged to her long-term boyfriend. Mga link ng article ang kalakip ng mga message ni Clarence. Inunang buksan ni Maxine ang unang link. Binasa niya ang buong article. Sinasabi doon ang pangangabit ni Louis habang kasal pa sila at kung papaano siya nasaktan at kung papaano sila gulat na gulat last Saturday nang makita siyang muli. May stolen pictures pa na magkakaharap silang tatlo kagabi. Yun yung oras na yun na in-entertain niya ang mga ito. Mayroon ding isa pang pictures kung saan pinapakita ang hitsura niya before and the present. Nag-scroll down muli si Maxine at pinagbabasa niya ang comment na iniwan ng mga netizen. Gumaganda talaga ang mga babae kapag sinasaktan. Ilan lang ang mga iyon sa mga comment ng mga netizen. Hindi man maganda para sa kanya, pero hindi talaga niya mapigilang tumawa. At nakikita niyang ipinaghihiganti na siya ng publiko. Wala pa nga siyang ginagawa pero nagsasuffer na agad sina Luis. Walang plano si Maxine na maghigante dahil hindi naman siya affected. But if there's a triggering event na magtutulak sa kanya, he will fight back. Siguradong sigurado siya. Dahil hindi na siya interesado sa mga ito. Hindi na niya tinitingnan pa ang ikalawang article. Magre-reply sana si Maxine sa mensahe ni Clarence, pero may kumatok naman sa kanyang pintuan. Miss Maxine, may lawyer po sa baba. Sinabi po niya siya po si Attorney Jimenez. Papapasukin ko po ba siya? Yes, please. Okay, miss. Naghintay si Maxine ng ilang minuto tapos muling nagbukas ang kanyang opisina. Pumasok naman ang lawyer. Lumapit siya sa desk ni Maxine para makipag-handshake. Matanda na ito pero halos pinanalo lahat ng nahahawakang kaso nito. Ngayon may pera na si Maxine. Gagawin niya ang lahat at handa siya magbayad sa pinakamagaling na lawyer para lang mabawi ang anak niya. Attorney, kinagagalak ko po kayong makilala. Umupo naman siya at sinabihan niya itong umupo din. I have a good news, Miss Santiago. Pag-uumpisa na matanda sa kaniya binuksan ang itim nitong attache case. May inilabas siyang envelope mula doon at inabot niya ito kay Maxine. The summons has come out. Our petition to open the case for your daughter's custody was approved. The first hearing will be on Friday at malaki ang tsansa natin na manalo sa kaso. Maraming salamat. Habang binubuklat ang papeles, ay wika niya sa abogado. Pagkatapos ng trabaho, hindi agad dumiretso ng bahay si Maxine. She wanted to buy something for Laura para sa nalalapit nilang dinner with Adam and his daughter.
Nang may madaanan si Maxine na jewelry shop, naisipan niyang perfect na regalo ito. Ipinark niya ang kanyang sasakyan at mabilis na siyang pumasok sa jewelry store. "Good evening, ma'am." Tiningnan niya ang mga accessories. May iba't ibang section for the earrings, necklace, rings, and other stuff. "Yes, ma'am. Need assistance, ma'am?" Isang sales lady ang lumapit sa kanya. "I could use some help." Wika naman ni Maxine. "I'm looking for a necklace for my daughter." "We have a separate aisles for the necklace, ma'am. Pero kung kiddie necklace ang hanap po ninyo, you can found them in the islands. There's po. Next to the counter." Katabi po siya ng mga wedding rings. Itinuro naman ng sales lady ang made of glass na shelves na malapit nga lang sa counter. "Salamat." Nilakad naman ni Maxine ang itinuro ng babae. Siniyasat niya ang mga nakadisplay ng mga kwintas. Napakadaming style. Lahat magaganda. But may nag-stand out sa paningin niya. It's a twin necklace. Dahil doon ay naalala niya ang anak din na babae ni Adam. "Miss, pwede ko ba itong makita?" Itinuro naman ni Maxine ang twin necklace na nakagustuhan niya. Agad namang inilabas ng sales lady ang pares ng kwintas from the shelf. Tiningnan itong mabuti ni Maxine. Hindi nakakairita sa balat. Halata ring pure silver. "Do you have a smaller size?" "Anong edad po, ma'am?" "Isang 10 years old at isang 5 years old. Pero sa tingin ko ang isang ito ay pwede na sa 10 years old." "Okay, ma'am. Titingnan ko po ang iba." Umalis ang kausap na babae ni Maxine. Nang bumalik naman ito, may dala na itong dalawang smaller size ng kaparehong design. Agad naman nakapili si Maxine, kaya niya binili na sa counter ang mga kwintas. Inilagay pa iyon sa box at mga paper bag. Nasa same jewelry store din sina Luis at Kailin for their wedding ring. Kararating lang nila at sinabi sa kanila na malapit sa counter ang mga wedding rings. Nagtinginan silang dalawa ng mga singsing. Hindi naman nagustuhan ni Kailin ang unang part ng shelf, kaya they walk going to the next aisles. Pero natigilan naman si Luis nang makita si Maxine na makakasalubong nila. Sinundan naman ni Kailin ang tingin ni Luis. Noon lang din nakita ni Maxine ang dalawa. Nagpatuloy siya sa paglalakad para makalapit siya sa mga ito. "Hi," wika niya sa mga ito. "Are you following us?" "No, of course not. I have no reason to follow you guys. Besides, paalis na talaga ako." Hindi naman nakapagsalita si Luis. Para siyang napipi ng mga oras na iyon. Yung simple looking at Maxine. At hindi niya mapigilan na humanga sa kagandahan ng dati niyang asawa. "Anyway, I heard you're engaged. I'd like to use this opportunity to congratulate you personally for the upcoming wedding." Walang mababakas na kahit ano sa mukha niya. "Okay, mauna na ako." Nilagpasan ni Maxine ang dalawa nang walang lingon-lingon siya. "Ano? Magpapakasal ka na naman?" Sigaw na wika naman ni Ernesto. Pumunta si Luis sa bahay ng mga magulang niya para humingi ng blessings ng mga ito. "Papa, kailan mo ba ititigil ang kabaliwan mong ito, ha, Luis?" "Honey, huminahon ka. Baka ma-high blood ka na naman." Wika naman ni Marichel. "Hindi ka na ba talaga makikinig sa akin, Luis? I told you the very first place that I'm almost definitely against. I'm against your relationship with that woman." Namumula si Ernesto dahil sa galit. Nanatiling nakaupo naman si Luis at ang ina niya at nakatingin sila sa ama. "Pa, we're going to make this work. Maniwala ka." "Gas-gas na yan, Luis. Hindi ba't yan din ang sinabi mo noong ipinaalam mong pakakasalan mo si Maxine? Ano nangyari? Hayun, niloko mo, sinaktan mo. Umaasa pa naman ako na baka isang araw matauhan ka't babalikan mo si Maxine." "Oo nga naman, anak. Baka nabibigla ka lang. Isipin mo rin yung nakaraan ninyo ni Maxine." Biglang pagsingit naman ni Marichel.
Napatingin naman si Ernesto sa asawa niya at hindi ito halos makapaniwala sa narinig dito. At saan parte ka naman ng bahay na untog para sabihin ang mga yan? Galit na wika naman ito kay Marichel. Honey, I only wanted the best for our son. Kung si Kylie na yun, she's not the best. I'm taking it back. Lahat ng papuri ko sa kanya before, ni hindi nga ata marunong magpakulo ng tubig ang maarting yun. Matapos sabihin iyon ay humarap siya sa anak. Luis anak, ayusin mo ang relasyon ninyo ni Maxine. May pinagsamahan naman kayo, hindi ba? No! Malakas naman na sigaw ni Ernesto. Rinding-rindi naman si Luis. Why all of a sudden, biglang nawala sa ayos ang lahat? Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang kanyang ama. Patahimikin niyo na ang buhay niya. Hindi niyo ba naiintindihan? Our family hurt her so much. Ngayong tahimik na ang buhay niya. Ano? Guguluhin na naman niya ng anak mo? Ernesto, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ba't gustong-gusto mo si Maxine? Your son doesn't deserve someone like Maxine. Tama lang na pinakawalan niya ang asawa niya. Dahil may taong nararapat para sa kanya. Luis, kailanman ay hindi ko ibibigay ang blessings ko. Para saan pa? Nung sinabihan ba kita na huwag mong i-divorce si Maxine, nakinig ka ba? O nung sinabi ko na, hiwalayan mo yung babae mo, nakinig ka rin ba? No, you never listen to me. So ano pang dahilan para makuha mo ang blessing ko? Magpakasal ka kung kaninong anak ni Poncio Pilato, kahit na sinong gusto mo. Pakasalan mo man ang lahat ng babae sa mundo, bahala ka na sa buhay mo. Mabibigat ang hakbang ni Ernesto papalayo. Hindi na niya kilala ang sariling anak. Paano ito nangyari sa kanila? Paano ito humantong sa ganito? Saan ba siya nagkulang bilang ama? Napahilamos naman si Luis gamit ang kanyang mga palad. Everything is a mess lately. Is this his karma? Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng kasalanan niya kay Maxine? Luis anak, listen to me. I'm your mom. Si Kailin, hindi siya wife material na kagaya ni Maxine. You have to think again. Kung kinakailangan mong gamitin si Laura just to get your wife back, go on. Huwag kang padalos-dalos anak. Tinitigan naman ni Luis ang kanyang ina sa mga mata. Tapos ay iniwan din siya nito sa sala. Now he left with no one else in his side. Yung nanay niya na suportado siya sa lahat ng bagay. Iiwan din pala siya sa panahong mas kinakailangan niya ang pamilya. Tumayo na si Luis at umalis sa bahay nila. Hindi siya papatinag. Mahal niya si Kailin. Itinapon niya ang lahat. Para lamang kay Kailin. Ipinagpalit niya ang lahat-lahat noon sa kanya. Kaya paninindigan niya ang pagpapakasal dito. Iniwan niya na mapayapa niyang buhay just to be with her. Kaya hindi siya papayag na pag-usapan siya ng mga tao at sabihing isa siyang talunan. Ito ang unang araw para sa hearing ng custody ni Laura. Hindi katulad dati. Ngayon halos walang kasama si Luis sa kabilang kampo, maliban kina Kailin at sa mga magulang nito. Habang si Maxine naman, naandun ang kanyang ama, ang kanyang mga kapatid, naroroon si Clarence, naroroon din ang iba pang malalapit na kaibigan at kamag-anak para suportahan siya. Pero sana, naandun din si Adam. Sa mga nakalipas na araw, ginawa niyang inspirasyon si Adam. Para siyang spell because tuwing nandiyan siya malapit sa kanya, tila ba nawawala ang lahat ng problema na mayroon siya. Pinakinggan nila ang paglalaban ng dalawang abogado. Handang-handa naman si Maxine para sa labang ito. Kaya talagang they caught off guard para sa party naman ni na Luis. 5 days before the first hearing, dumating ang notice sa kanila parehas. The night they encounter Maxine in the jewelry store. Pagka-uwi nila, noon lang nila nabasa ang summon. 5 days aren't enough para paghandaan ang anumang tatalakayin sa korte.
Idagdag pa ang pagiging busy nila dahil sa kanilang engagement. Kaya sa hearing na ito, alam na alam agad kung sino ang mananalo sa huli. The official order from the judge is the only missing part. It lasted 2 hours bago makapagdesisyon ng temporarily. Laura Bell's custody will be granted to Maxine. Kapag sa ikalawang hearing ay mas nakakalamang ang kampo ni Maxine, she will be the guardian of her daughter permanently. She cried when the judge announced na si Maxine ang mas matimbang sa naging hearing. Adam was the last row of the chair. Napanood niya ang pag-iyak ni Maxine dahil sa naging pagpanig ng korte sa kanya. Madalas sila nag-uusap sa telepono, kaya naman nang malaman na may ganito. Adam didn't went to university. Hilay na may sakit siya, kaya hindi siya makakapasok. Adam know for sure na sayang-saya ng mga estudyante niya dahil wala ang kanilang mahigpit na profesor. Nakahinga naman na maluwag si Adam at masayang-masaya siya para kay Maxine. Adam believed that she deserved the world. She deserved everything, and thinking that she tried to kill herself. Siguro hindi matatawaran yung pagdurusa at sakit na pinagdaanan nito noon. At napakasaya niya sa isang bagay. Masayang-masaya siya na isa pala siya sa nagdugsong sa buhay ni Maxine. Nagbigay din pala siya ng pag-asa dito. Walang nakakaalam na naroroon siya. He doesn't want to spoil their upcoming date with her daughter. Gusto niyang makilala ang anak ni Maxine for the first time in good situation at hindi sa ganitong paraan. Pinapanood lamang niya si Maxine mula sa malayo, like a guardian angel. Nang makalabas ng building sina Maxine, humabol si Luis sa kanila. Pinauna na ni Maxine ang pamilya niya kasama si Laura. She know that this time will come. They needed to talk because they are still connected to each other dahil kay Laura. Ba't hanggang doon na lang iyon? What do you want to talk about, Luis? Tanong naman niya rito. Hinawakan naman ni Luis ang kamay niya at hinila siya na marahas. Plinado mo ba tong lahat, ha, Maxine? Para makaganti ka sa akin? What are you talking about? Let go of me, Luis. You can take my daughter away, Maxine. Hindi siya papayag na pati ang anak niya ay mawala sa kanya. Sobrang mahigpit ang hawak ni Luis sa baraso naman ng kanyang ex-wife, but someone brushed it off. She's not taking your daughter away because it is the court in judgment. Wika naman ito at hindi iyon desisyon ni Maxine. Napatingala naman si Maxine sa nagsalita. It's Adam. Sino ka ba? Ba't ba nakikialam ka? Problema tong mag-asawa. Hindi na rin naisip ni Luis ang tama kaya hindi na niya napansing may sinabi pa siya. It's your problem as a mother and the father of the child, but not as a husband and wife. Dahil matagal mo nang itinapon ang karapatan mong tawaging asawa si Maxine. Leave her alone. Let her enjoy her life with Laura. Because the moment you cheated on her, you cheated on your daughter. Natigilan naman si Luis, and for the first time, nakaramdam siya ng sobrang sakit dahil pinamukha sa kanya ng lalaking ito na wala na nga talaga siyang karapatan sa dating asawa. Let's go. Wika naman ni Adam at mabilis na hinawakan ang kamay ni Maxine at iniwan na nila si Luis.